Hey guys, finally nandito na po sa atin yung Infinix GT30. Buksan muna natin bago natin gawa ng full review. Para po makipakita muna sa inyo yung kanyang design, saka yung kanyang full specs. At meron din po tayong previous na kasama rito na fan cooler. Same po na nasa Pro version. Ito po siya guys, meron po siyang 8256 na version. At ito pong kinuha natin is ito po yung mas magandang kulay compare po sa mga plain na shadow ash saka po yung blade white. Ito po yung plain na kasama niya. Yan. Gaming kit po siya. Same lang po ito guys, nasa GT30 Pro. Yan po siya guys, oh. GT Pro. Then meron pa siyang case na kasama dito. Yan, jelly case. Then mga paperworks. Yan. Wala siyang tempered na kasama. Itong charger natin is meron po siyang 45 watts. Yan. Then cable. Yan, cable lang siya saka charger. Saka yung case. Wala po siyang kasamang headset. Ito pong nasa atin guys is ito po yung ano bang kulay ito? Pulse green. Yan. Buksan lang natin siya guys. Yan o. Ito po yung kulay natin na mas maganda. Yan. Buti naman guys kahit pa paano hindi po ito minahalan ni Infinix tulad po na nasa Pro version. Na yung regular color po na Shadow Ash is meron po siyang 14K na SRP. Tapos yung dark clear po na kulay is meron po siyang 15,000 na SRP. Para sa parehong version po na 256GB na internal storage. Dito nga lang po sa may GT30, wala po siyang malaking storage na available sa kanya. 256 lang po siya meron. Wala po siyang 512GB. Yun lang po siya guys. Ayan, meron po siyang LED dito. Hindi ko lang sure guys kung ito bang LED natin is naka-RGB siya or plain white lang. Tingnan ko na lang po sa may settings natin. Ito po siya guys, i-setup ko lang po saglit. Ito po yung ating display na i-setup ko na po siya. Meron po siyang 6.78 inches na merong 1/4 Hz sa refresh rate. Ito po yung ating refresh rate. Naka 1/4 Hz po siya. Yan. Ang napansin ko lang po dito guys sa mga GT version ng Infinix is wala po siyang pamimilian po ng kanyang resolution. Dahil meron po si Tecno POVA 7 Ultra ng available po na settings para sa kanyang resolution. Pero mataas naman po guys yung resolution ng GT30 na meron din po siyang 1.5K na resolution. Ayan. Ito po yung ating battery, 5 mAh siya battery. Same po ng GT30 Pro. 13 megapixel na main camera. Saka po 64 megapixel na rear camera. Saka isang 8 megapixel. Doon lang po guys medyo mababa yung kanyang camera. Pero syempre megapixel pa rin naman yan. At yung di naman po sa inyo big deal yung 108 megapixel saka po yung 64 megapixel. I think hindi naman na po big deal dyan. Tingnan po natin yung kanyang ilaw dito kung meron ba siyang RGB lights or plain white lang siya. Dahil mukhang... Ayan guys, so mukhang ito po yung dahilan kung bakit po hindi nagmahal yung kanyang presyo. Dito po sa may pulse green na kulay dahil meron lang po siyang LED lights. Yan o. LED lights lang po siya, hindi po siya yung RGB lights na katulad po na nasa Pro version. Kaya po siguro siya mas mura. Yan po guys yung mga pwedeng maging sa kanya, mga features dito po sa may ilaw natin. Dahil hindi lang naman siya pang gaming or hindi lang siya pang forma. Itong ating processor guys, syempre alam niyo na to, meron po siyang Dimensity 7400 at meron siyang 8GB RAM. Yan. Itong performance po na to guys, same po siya ng Common 40 Pro 5G saka po ng Tecno POVA Curve 5G. Pero dito nga po kay Infinix, mas nakapokus po siya sa may pang-gaming. Dahil meron po tayong shoulder trigger button dito. Yan. Dito. Yan po yung pinakakaibahan niya. Then, ito po yung ating case. Pagka po nilagay natin yung ating case dyan. Actually guys, medyo mahirap nga po siyang gamitin pagka po wala tayong case pagka po mag-games tayo dito. Dahil nga po, hindi natin siya makakapa. Pero pagka nilagay natin ng case, mas makakapa na po natin yung kanyang shoulder trigger button. Mas madali na po siyang gamitin kung maglalaro nga po tayo ng kung anong mga games man, depende po kung saan nyo gagamitin to. Itong shoulder trigger button natin. Yan. Ito po pala guys yung mabilis na Antutu test natin. Medyo mataas na nga po talaga siya dito po sa may version 11 po ng Antutu. Pero kung sakali po mga lumang version po ng Antutu yung gamit natin, mga version 10 pataas. Version 10 pababa. Yung mga sakto pa po yung makukuha natin. Pero ngayon po sa mga bagong version po ng Antutu,
mag-a-adjust po tayo ng higit 100k na Antutu score sa nakaraang pong score niya. Kaya talagang yung mga Antutu score po ng mga smartphone ngayon guys is mas malalakas na po siya compare po sa mga nakaraan. Pero hindi naman ibig sabihin yun guys is malakas po yung smartphone natin. Sadyang tinaas lang po talaga ni Antutu. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nga dito sa mga lumang version po ng Antutu, mababa po yung kanyang mga score. Pero pagka po bagong version, napakalalaki na. Yan lang po muna guys, yung mabilis na unboxing natin dito guys sa may GT30. Gagawa ko na lang po siya ng ating full review sa ating main channel. Yan guys, yun lang po. Thanks for watching.